Mang Bren pa, pero yung Bren na nabuo ng 2020, nung pumasok ng Season 6, never nagkaroon ng switching. Ngayon, nandito na si Malik Wolf. Well, ang pinaka-switch na nakita natin is si EJ. But at the same time kay Lastion. Ngayon, ang sobrang kakaiba dito is yung kanilang captain, yung kanilang, si El Capitan View ay hindi maglalaro. Ito yung masasabi kong kakaiba talaga. At I don't know if this will be the good decision para sa Bren Esports. Pero tingnan natin si Malik. For the first time nga magkakaroon ulit ng bata dito sa Bren Esports. So baka magbigay ng ibang dynamic yun. Kalidad Bren Esports ba yung nabigay nilang training dito kay Malik? Kasi alam natin, pag tatak Bren Esports, tatak world champion eh. So now, Malik, tingin ko nakaka-pressure din para sa kanya to eh. Yes, definitely. Itong mga kalaro niya ngayon, mga world champion. Lalo na ikaw ay first time na maglalaro. Malik is a well-known guy din sa social media because of his plays. And now, up against Omega na mukhang ML na. Now we are seeing Kelra in the play. This time, Omega nilock in na. Pamilyar si Wolf sa hero na to. Nandito na si Renjo Pacquiao bilang ang first pick. Yep. And look at this, Bren Esports, even though wala si Few, mauuna pa rin ang Selena priority para sa kanila. So this is Bren Esports saying na ang gusto nilang gawin ay pabilisin yung jungle nila. Kung tatandaan natin yung mga keys to victory na na-mention kanina, it's all about yung winning the jungle or setting up para kay Carteesian na makapag-jungle. At alam natin ito yung double trap setup. Bukod sa vision, mapapabilis niya yung pag-take ng jungle creeps. Omega with the answer. Ang bilis pumili ng Omega Batters. Yun yung sinasabi ni Wolf eh, kaya si Wolf. Kasi nga, napapansin mo, itong dalawang hero na to, yes, ang ganda nila magbigay ng vision, pero ang pinakakahinaan nila is yung hard engage. And Kufra is that hard engage na kinakailangan. And ang daming gap closer din eh, no, Wolf? Men, dito pa lang sa first 3 picks ng dalawa parang play-by-play na ang dating sa akin kasi ang bilis pumili ng dalawang koponan. Rumekta alis agad ang Bren Esports after the Kufra pick. And now you also have the Lunox and the Harit. Nire-respeto ngayon ang Shadow Assassin na si Kelra. Sakto, dalawang heroes na pangkontra talaga dun sa Alice. Tapos yung Alice na dapat ay mapupunta din kay Kelra, kinuha naman ngayon ng Bren Esports. Who's to say na ang Omega ay kukuha ngayon ng pangsagot sa Alice katulad ng actually pwede sila mag-Claude eh. Open ang ginagamit Claude. Pwede. Ginagamit niya ng Omega. Then bigyan nila yung Lancelot para kay KLVJ. Unless of course yung Bren Esports kukunin na nila ngayon mismo yung Lancelot. Napapansin ko nabanggit mo si KLBJ Butters. Alam ko familiar ka sa storya ni KLBJ at ni Carteesian sabay pumasok. Halos sabay eh. Kung isipin mo, halos sabay pumasok. Parang Trinity sila together along with Hajizi. Diba? Halos familiar ang journey nitong ni KLBJ at ni Carteesian. Bigyan mo ba kami ng onting description ng attitude nitong dalawang king na to? Etong dalawang hari na to, hari ng Southeast Asia at hari ng mundo ay mga mabait na bata. Magagalang to and napakalapit sa mga magulang. And parehas alpha parehas alpha sila eh. Pagkasama nila yung pamilya nila, ibang tao sila. Pero pag nasa Land of Dun na, nasa Celestial Palace na, automatic yung alpha instinct. Instinct. The killer instinct. The killer instinct. Nag-agree ako sa iyo dyan dahil si Carteesian ay binansagang ang tusok ng Pinas. And syempre si KLVJ, the king nung panahon na talagang pinoprotektahan siya. Ngayon, Benedetta ang favorite ni Carteesian. Any picks dito, Wolf? I think Lancelot na yung kailangan kunin dito ng Omega pang sagot dun sa Popol and Kupa. Tapos kuha sila ng either Beatrix or Claude. Beatrix, ganun din. Mas maganda siya actually kaysa sa Claude sa meta natin ngayon. And Beatrix wins against Gallus. Instead of the Lancelot, Hayabusa ang pinili. At alam natin na hindi niya pinaka-solid picks, but very nice answer. Napakaganda ng Lapu-Lapu ngayon dito para sa Bren Esports. Isang malupit na burst down laban sa Beatrix. Ang dali niyang patayin at it can win laban sa isang Pakito. So nakikita niyo dito OMG going for that Hayabusa katulad nga na sinabi ni Wolf. And nagugustuhan ko din yung idea ng Hayabusa kasi ang daming mga backline heroes dito for the side of Bren Esports. But at the same time, yung gap closer, yun yung pinaka-importante ngayon para sa Bren eh. Kasi meron silang isang hard engage lang eh. Which is si Alice. So kinuha nila yung isang Lapu-Lapu para kahit papano ay nasa tamang balanse sila ng pag-engage at pag-poke. Ang bilis ng pagpili ng dalawang kupunan.
Ang dami pang natirang extra timers para sa picking phase at sa banning phase. This is it. Bren Esports versus Smart Omega. Who will take their shot? At sino nga ba ang tunay na malakas? It is going to be the Kelra and Kiel, the double K connection versus the TZ Brothers. Here we go, Butters and Wolf. Parehas na parehas ang opening ng dalawang koponan. Purple buff agad. Sabay may onting pag-leash sa kanilang mga supports. Kung mapapansin mo si Kelra, talagang nag-a-advance siya dito. Hinahanap niya si Malik. And Malik, ni-utilize niya naman yung side brush na para kahit paano, hindi siya mababawasan, but at the same time, nakukuha niya yung XP na para sa kanya. Tama ka, Butters. Actually, nabanggit sa akin to ni Wolf eh. And ang Alice at level 1 ay pwede mong i-poke. Yup. Na mukhang ganun nga ang ginagawa ni Kelra in the top lane. Kung mapapansin mo, umaangat siya to the point na napilitan si Lusty na umangat para makatulong ng onte. Ngayon pa lang, actually, magiging level 2. Si Malik. Yeah. Well, tinulungan din kasi siya nung Popolin Kupa ni Lusty. Although, mas mabagal sila mag-clear. Si Beatrix, si Kelra, nakapag-clear siya agad. At malakas talaga yung poke potential ng isang Beatrix laban sa isang Alice. Yeah. Ang interesting dito para sa Bren Esports is si Rebo ay magiging quote-unquote support ulit, mid lane. At akala ko din ay yung switching ng Malik at Few ay sa post 4 or sa mid si Malik, hindi pala. Kukunin siya bilang god laner ng Bren Esports. But we are having an initiation dito sa may baba. Bren Esports. Yeah. Papapatakbo sila and wala namang casualty na magaganap. Mukhang chillax lang muna dahil si KLVJ and si Carl TZ ay parehas magta-transition dito sa bottom side. The turtle will be up in 4, there you go, 4 seconds. Actually, nandyan na nga. Carl TZ is also here. May onting laban tayo sa Crab Coin. Parehas ang plano ng dalawang hari. Both of the teams are also protecting this turtle cave na mukhang sisimulan na ni KLBJ. Sinong pwedeng mauna dito, Butters? And now we are seeing Omega. Sila ang naunguna, Pana hindi tatama. Pero Manjin, nag-iikutan na sila dito eh. Yun nga eh. Pareha silang nagbibait sa laban. Meanwhile, look at Malik in the top lane, Butters. Mukhang hindi siya pwepwersa sa baba. So sa 4-on-4 engagement, meron ka ba nakikitang pwede mangyari, kaibigang Butters? Na nakikita ko dito is yung pinaka-main parang initiation ng side ng Bren Esports, which is makikita mo kay Malik ay mawawala. And hindi rin kasi pwede sumama si Kelra kasi kailangan niya nga bantayan to. Actually, ang nag-initiate this time ay si Ito Max. With the inyang overturn, that is the bouncing ball para kay Chakno. Dalawang koponan ay nire-respeto nila ang bawat isa. Magre-reset na ang purple in a while, but look at Malik, hindi talaga umaalis sa top. Habang si Kelra ay magpa-farm na rin ng Crimson Lizard. Meanwhile, Carl TZ, ang may iwan, Chakno. Ang kamandag ay makakuha ng isa. I'm not entirely sure kung paano nangyari na napunta sa Omega yung Lito Wanderer. Pero napakaganda nun kasi nahuli si Carl TZ, and Carl TZ, low HP, tas naglalakad siya sa may mid lane. Yun yung medyo mapapa-question ka bakit siya nandun at nahuling-huli siya ni Chakno. Because of that, Omega Esports, they will take the first blood. Tsaka kasi yung Little Wanderer na yun, nagiging bait na rin siya eh. Minsan, di ba? Na parang kapag kamamasdan mo lang siya at may lumapit na jungler doon, lalo na pag ikaw Kufra, pwede mong talunan agad yun eh. The bait to Wanderer. The bait to Wanderer. Tama ka doon. Pwede. At mukhang ganun nga yung naganap. Natatalo sa pokes. Right now ang Bren Esports. Ito, Max doing a great job sa kanyang mga first skill movements. And kasama din, actually, ang pag-fake ni Renjo sa kanyang mga left jab, right jab. Meanwhile, Flap TZ, susubok habang si KLBJ papasok ng isa. Turtle ay mapupunta pa rin sa side ng Bren. Eto na naman si Chakno. Parang dati lang, classic. Meanwhile, siya yun namula this time. Ayun yung mga shada ni Kelra habang nag-pop siya ng kanyang ultimate pang clear. So this time, kontrolado pa rin ang OMG ang gitna. Oh! Yatap si Carl TZ. That could have been a disastrous play para sa side
ng Bren Esports. Buti na lang, kumana ng onti doon yung Benedetta. Kung hindi, dalawa sila nahuli ng Kufra at yun pa yung magiging malaking advantage na pwede kunin ng OMG. Actually, Butters and Wolf, ang bagal nung facing nung nangyaring laban Parehas kasi silang nagtatansyahan. Parehas nilang nire-respeto yung bawat isa. Pero para sa akin, ang lumalamang sa pag-spam ng wave ay walang iba kundi OMG. Merong ultimate dito si Kelra na ginagamit niya. Chakno also. Want to sawang Tyrant's Revenge ang Tyrant's Revenge hindi makapwesto ng maayos ang Bren Esports. At kung makikita mo dito, yung OMG naman, sinusubukan naman sila i-pressure ng Bren. Ang tinututukan naman nila dito, si Kelra. Kaso si Kelra, nagiging sobrang ingat talaga in terms of just initiating or yung pagpwesto niya doon sa may mapa, doon sa may lane. Hindi talaga siya nag-overextend. Well, kasabay nung pagpwesto niya na pag-ingat niya ay maingat din si Malik na pag-farm. Cartesi right now, nakakuha ng isa ang side ng Bren Esports. Libre para kay Chakno. Pero may mirror na gagawin ang side ng OMG dito sa baba. KLVJ making a play para sa sarili niya. Wolf. Majid, finally nakuha na kill si Cartesi. Ang ganda ng rundown niya kay Chakno. Pero kasi 0-2 ang start ni Cartesi in the first 5 minutes. And medyo kailangan siyang pag-isipang maigi dito ng Bren Esports. Kasi although may Benedetta ka at meron kang Alice, hindi pwede na nagbibigay ka ng free kills na yun. Tapos ang kabaliktaran naman niya is si KLVJ 2-0-1. Hindi man nakuha yung first turtle, nakakuha naman ng 2 kills ngayon si KLVJ at sobrang crucial nun para sa isang jungler. Tabla pa rin ang laban Tama ka, Wolf kasi yung mga trade na nakuha ng OMG mas pumapabor sa kanila. This time, this is another turtle para kay Cartesi. Meanwhile, yung overturn will connect onto 2 as Cartesi will also use the slash out. Pero Renjo, tatamaan siya this time ng arrow. Another Bravest Spider ultimate. Bumula kay Flap TZ. At habang nangyayari lahat yon, Manjin, si Kelra nandoon sa may baba, tumutulak lang ng mga tore at hindi napipigilan yung pagpa-farm niya. Wow. This is still OMG's game. Pupersa pa rin ngayon ang Bren Esports. There you go. Final blow para kay Cartesi. Siya lang mag-isa dito. First kill in. Ito, Max will fall down. Habang yung pana ay tatama kay KLVJ. Ito na ang totoong play. Pero ayun, si Kelra na rumaratrat na naman. Top turret destroyed para kay Malik. This is Bren Esports right now on the go. Another arrow coming in. Chakno with the reverse ultimate, pero nako, walang follow-up dahil nandito na ang buong kupunan ng Bren. Tatlo ang nawala sa OMG. Magbabak na yung Bren. May kasama pang tower sa gitna. Ito yung kilala ng Bren Esports, yung dumadive, yung talagang malakas yung loob. Yung mga panuan ni Rebo, 2 beses tumama doon sa 2 main targets para sa side ng OMG na nagbigay sa kanila ng opening para gawin yung aggressive play na yon. There you go. At dahil doon nagkaroon tayo ng items para sa laban. That is Bren Esports definitely winning that team fight, pero 1,000 lang ang nakuha nila in that game. Meron pa bang mga control na pwedeng magawa dito ang Bren o tuluyan bang makakabawi yung Omega? Speaking of control, napaka-crucial na nakuha nila agad yung mid lane turret. Normally, ang mid lane turret ay huling mapapatumba, side lanes muna. But this time, Bren Esports were able to get it dahil nga naman dun sa kills na nakuha nila. So to answer your question, oo, may control na magagawa yung Bren Esports dito, particularly doon sa turtle area, kung saan yun na yung kanilang target sa ngayon. Ang laking factor na nawala ng mid lane turret ang Omega kasi nagbibigay ng vision ulit para sa Bren Esports. At alam naman natin, daming pang vision ang Bren. Meron silang Selena, meron silang Popolin Kupa. Dagdag mo pa yung fact na nadurog nga nila yung mid lane turret. The vision game is way too real for Bren Esports. Napakaraming traps. Hindi makapwesto ngayon si Ito Max. Mupwesto rin si Chakno. Ayun na nga. The first time makakuha si KLVJ ng Retribution. Magbabak na lang muli ang OMG. This is vintage OMG. Wow. Kung saan pwedeng umabot na naman ang late game ang laban na to. Yun yung kailangan ng OMG kanina pa. Yung hinga Kailangan nila makuha yung turtle. Kailangan nila maagaw yung turtle para hindi na matapang masyado si Cartesi na gumawa ng mga plays na Chakno and Kelra. Chakno pinasa sa buong bala ng Nibiru's Passion ni Kelra. First kill para kay Kelra dito. Nakita nyo na yung tunaw factor talaga ng isang Beatrix. And honestly, ang Beatrix, ang kailangan talaga niya is meron siyang katulong mang lockdown.
Yan ang lagi nating hinahanap kapag if you're looking to activate yung isang Beatrix, lalo na pag galing sa gold lane. Yeah. Doon sa may mid lane na Beatrix, ganun din naman halos. Kailangan mo lang ng pang-stun, pang-lockdown, tapos siya na bahala mag-burst. Kasi medyo, the thing with Beatrix is, burst burst yung kanyang nature. Pero medyo kailangan mong konting bumabat ng kaunti para kumbaga maitutok niya kung saan anong kailangan niyang Kumbaga dapat ikaw si Andrew E. Itutok mo, ipasok mo, and boy, walang the please. Tama. At yun yung ginagawa ni Chaknu para shoot. Yung mga ultimate ni Kelra sa laban na ito. And Kelra, look at this. Just switching guns after guns. One death only, and still, it's an even ball game. 10 minutes in. Yung pa kayong Omega, no? Ito yung interesting na nagagawa ng Omega. Ang ganda ng kanilang macro play. Pero yung Bren Esports, meron mga gandang mga mid-game plays. As we saw earlier on, nakakuha nga sila ng Torre in the mid lane. But, interestingly, hindi siya na-follow. Siguro ang Bren Esports nag-iisip pa na kailangan nilang makakuha ng farm pa para kay Malik. And now, with the Holy Crystal, this could be the potential. And nakokontrol nila yung initiation game na meron dito si Chaknu. Yes. Dahil nga sa vision game na namanggit kanina ni Wolf, kumbaga, hindi nakakahanap ng mga brush dito si Chaknu para gulatin yung side ng Bren. Alam mo, Butters, alam mo, Wolf, tama kayo dun sa vision game pero alam natin yung character ng Omega Perfect talaga sa kanila yung sinasabing bugbog sa una, tapos biglang lalakas. Kasi yung mga ganong ginagawa ni Chaknu kanina na nakakapag-set up para kay Kelra, yun yung mga butas na sinasabi natin sa kanila na willing silang kunin to take the game away. And unti-unti natin yung nakikita this time. Look at this, even Renjo, pumupok ngayon sa kanyang mga dashes para magsimula, mabait ang Bren Esports sa laban. With the pacing of the game right now, maniniwala ako na pabor na sa OMG etong tempo na to. Correct. Kailangan may gawin yung Bren Esports para ma-pressure na sila ngayon at mag-break na sila ngayon. Man, it's, napakaliit na play nun. But you have to commend si Malik. Yung meron ng death party na ginagawa yung Omega dun Parang i-go na nila yung top lane, sila nandun. Pero nag-meeting na Oo. Nakaramdam si Malik, parang may mali sa hangin. Tapos nag-back siya. Saktong-saktong distansya para hindi na siya i-go ng Omega. At maiwasan niya yung unang rotation ng Omega laban sa gold laner ng Bren Esports. Spider senses para kay Malik in the top lane, forcing OMG to back off then, Butters. Parang alam niyang namalikmata siya. Pero alam niya sa sarili niya na, ay teka lang, totoo yung nakita ko. Parang parang malik sa hangin. Balik sa hangin. Ang nangyari, nagkaroon siya ng sense. Actually, 2 minutes na tayong nag-aabang sa Lord attempt. Parehas humihinga ang dalawang koponan. Yes. And actually, OMG ang nagsisimula ng split para sa laban na to, Butters. Naniniwala din ako kanina, Manji, na hindi worth it ang level 1 Lord lang. Mas nag-i-aim etong dalawang team na to na kunin na yung Luminous Lord. Ngayon na. Para matapos na agad yung laro. Kasi makikita mo na kung sino man yung makakuha ng Luminous Lord, automatically sila yung magkakaroon ng map presence na todo at baka lang mabasag nila yung isang torre sa base ng kalaban. Well, Butters, mukhang gano'n na nga yung gagawin kasi pwedeng i-reset na tong Lord at Luminous na at nagpapaunahan na dito sa gitnang brush. And still, it's Bren Esports defending the tower in the mid. Omega ngayon ang nahihirapang mag-step up. Pero nako, mukhang ito ata ang tunay na laban. Carl TZ, makakatakas sa kanyang eye for an eye. Gano'n ka-importante yung move na yun para sa pares sa teams? It's very important kasi dapat purple mapupunta sa Alice pero hindi nila nagawa. Okay, pero teka lang, Wolf. Pasok ngayon si Malik. There you go! Oh! 1, 2, 3! Nice setup ang mumula dito kay Flap TZ. At ngayon, dalawa na wala side ng OMG. Flap TZ, nagalit na sila Lapu-Lapu, pare! Nagalit na nga sila Lapu-Lapu and sinabi kanina sa Kiss to Victory is to contain Flap as much as possible. Sinabi din rin yan ni Renjo doon sa kanyang interview. Pero nilabas na si Flap. Talagang pinakita niya na kung ano yung kaya niyang gawin. And 3-man stun para sa kanya. Wow! Perfect ultimate para kay Flap TZ. Pare, tignan natin yung Oppo instant replay. Ano bang nangyari doon?
Well, ito yung punish talaga under the turret. Sumugot ang Omega tapos ready dun si Malik. And like you said, the Boom! timing mula kay FlapTZ. Gagawin mo is ipump mo muna yung ulti tapos tsaka ka mag-flicker. Mid-animation ng pag-swing ng mismong espada doon ni Lapu-Lapu para magulat mo talaga yung kalaban. Saktong-sakto masastan at mahuhuli mo talaga kung si makatapat. Dalawa yung nakuha niya doon, sakto. 2+2, Lapu-Lapu. Tama. Kinabahan si Bayani. 3+3. Christmas tree. Tama. Alright. Pero wow, Bren Esports, guys. Joking aside, Bren Esports, ladies and gentlemen, taking the first victory sa setup. Pero again, we all know OMG. Ilang beses na nagkaroon ng mga skirmishes na akala natin na lugi yung OMG, na 3-man, nahuli sila ng 3, nahuli sila ng 2. And then, bigla silang nakakamba. Remember, 15 minutes na. Kumbaga, etong Brent Esports, cerebral sila eh. Kumbaga, lahat ng mga pwede nilang gawin sa'yo na mawala ka sa game mo, talagang pinapakita nila na, kaya ka namin i-take out or i-pressure para hindi ka makapaglaro na maayos. Pero yung OMG naman, yun naman yung gusto nila. Oo. Yun na-pressure sila ng todo. Kasi pa na-pressure naman sila, doon sila natutuwa eh. More pressure, more power. Oo. Kung ikaw ang OMG, ilang beses natin nakita to, sila na nga yung bagong comeback ngayon. Actually, Oo. parang 18-minute curse sa kalaban agad. Oo. Ang lagi nating nakikita sa kanila. This time, Bren, sila ang napipressure na tapusin this time ang laro. But again, si Wolf ang nagsabi nito, as long na may alis ka, may damage ka. Yes, damage output mula sa Bren Esports up until the late game na doon. Ang interesting sa isang Beatrix ay hindi siya ganun kalakas sa late game compared sa ibang mga marksman. Particularly kasi wala siyang, hindi ganun kataas yung mobility niya. For example, Claude, diba? Kaya mag-in out sa laban dahil sa BMI. But si Beatrix, isa lang yung mismong talon niya. Kumbaga, yung repositioning niya. And early game, sobrang lakas siya. Mid game, sobrang taas din. Pero sa late game, naging tricky na eh. Kailangan maka-free hit siya as with any other marksman. Pero yun yung problema, hindi ganun kataas. Tapos, nakadepende kasi siya dun sa mga bala. So, hindi siya laging mataas yung uptime. Which is kailangan pa niya mag-reload minsan. So, kailangan mong sulitin yung mga skills mo. Correct. Ang strength talaga ng isang Beatrix is kapag na-wipe out yung Bren Esports, yung pushing potential niya sobrang bilis. Yan ang kailangan makuha ng Omega ngayon. For Bren Esports, pwede silang mag-all-in lang talaga dito kay Malik. And si Malik ang bubuhat sa kanila sa late game. Gusto ko balikan yung binanggit mo dito, Wolf, about setup ng side ng OMG. Merong Kufra at meron ding yung overturn Oo. na pwedeng maging setup kay Kelra. Again, I agree, it's all about the reload. It's all about the positioning para sa Beatrix. But then again, kung iisipin mo yung Bren, pwede kasi silang lumaban ng hiwa-hiwalay eh. Oo. Benedetta, you also have the Lapu-Lapu. Hindi nila kailangan ng set. Ang kailangan nila ay mga solo kills. Tama ba, Butters? Oo, and meron din silang opportunity na i-turn yung mga clashes na ginagawa or pinipilit ng Omega dito into opportunities gamit yung kanilang alis. So marami talagang ways para sa Bren Esports na lumaban. Pero ang ganda ng conceal na ginawa nila dito. Okay. Op. There's your stretch. Para kay Chakno. Carl TZ. Kukunin lang ng mapayapa yung purple buff ng Omega. Omega ngayon ay nagtitiis sa kanilang base. Tiis, pogi technique muna At para sa OMG. ito na. There you go. 18 minutes Here we para go. sa Omega. Biglang lumalakas. Na naman. Ito na naman. Para pala silang Ang si The... kapangyarihan, Ang no? kapangyarihan eh. Para pala silang The Incredible Hulk. Pagka dumating ang 18 minutes, tumunog na ang bell. Tumunog na ang bell eh. Tumunog na ang ding-dong. Tumunog na ang ding-dong. Kapag tumunog na yung ding-dong, Oo. oras na. Hindi kasi pag 18 minutes na, bawal na sa mga bata, tinatawag na si Kuya. Oo. Si Kuya na naglalaro. Oo, yan. Yan yung sinasabi. Yan yung literal. Si Kuya na ang naglalaro. Narinig na ng Bren eh. Sinimula ng Bren ang Lord. Masyadong kilala ng Bren ang Omega na lalaban sa ganitong situation. Eto na, sinimulan na nila. Bravest Fighter, sino tatamaan? Oh! And it's Rage! Pero bitin yung damage output ni Kelra this time. Mapapat-TR out siya as Chaknu will fall down. And now, Bren Esports, transition agad sa Lord Pit na to. Ang ganda ng turn na ginawa ng Bren Esports nung nakita nila si Chaknu. Alam nila si Chaknu yung pinakakalaban nila at that moment na kahit narrow yung space, talagang sinugod nila, talagang lahat binuhos nila. Di sila payag na ma-Chak Mamba dito, Oo. Wolf. At alam nyo kung paano nila napigilan si Chak Mamba? Tignan natin ang mapa. Puro traps ng Bren Esports. Nahuli din doon si Chakto. Kaya naman din nakatalon doon si FlapTZ.
At additionally, yung ibang mga traps mula sa Bren Esports ay tinitignan naman yung ibang parts na malapit dun sa Lord. Kaya alam nila na kaya-kaya nilang bigyan doon si Chakdo kasi alam nila na walang ibang taong pwedeng makaligtas kay Chakdo. And Kung si Chakdo ay may immortality nung time na yun, pwede pa siya mapaganda sa Omega, pero hindi rin gano'ng kataas pa ang farm ni Chakdo. Kakakuha lang niya ng kanyang Athena Shield after niyang mamatay. So, ang bilis lang din niyang tunawin nung moment na yun. the question is, kaya kayang makabalik dito ng OMG dahil sabi ng Bren, tama na. Tapusin na natin. Charge para sa Lord sa top lane. Pulado ngayon ang base. There you go. The base is down. Bren Esports. An arrow will connect. Sinong tatamaan dito? That's going to be Chakno. Pasok naman si Malik this time. Chakno pulado. Pero nako po, yun yung mga sapak ni Renjo habang Flap Teasy ngayon namumula. Flowing blood para kay Malik. Si Flap Teasy ang may iwan. Flap Teasy. Merong immortality kanina pero ngayon wala na. Yatap si KLBJ. Habang si Chakno wala din namang tatamaan. Na dodge lahat ng Bren Esports yun. Parang nakikita ko dito, Manjin Wolf Hindi ata yung 18 minutes yung yung timer o yung alarm ng side ng Omega. Ano yun? Ang alarm ng Omega kapag tumapak na sa base nila. Doon sila papalag. Oo. Kaso Butters, ang nanalo para sa akin sa laban na yun is still Bren Of course, Esports. that's right. Of course. 10k gold right now. Nung pumasok sila ng ilang beses, akala natin mahuhuli na, biglang nag-out yung 5. Tsaka may nakuha din na immortality dun si Flap TZ, and there was another one even after the burst of the Kagura. Omega will try to make a play this. Oh. Naku Renjo po, ngayon. naipit. Si Renjo ang atakin dito. Nastan si Renjo dito. Naku, masyado masikip. Chakno. Ang laban na to. Flowing blood. Eto na yung Nibiru's Passion. Oh my Pero God. Chakno once again. Double stun. Double Tyrant's Rage. But that is Carl Tizzy. The Tusok King is back. There you go. Itusok mo. Tusok mo ulit. Habang si Kelra ay nandito rumaratrat. Nako, napapaligiran na si Kelra. Si Kelra kumampi na hata sa Freddy Esports. No! That's it. Cinco Kamote. Shoutout sa Kuya D. Bren Esports will take game number 1. And ito yung Bren Esports na ina-expect ng mga fans na makita dito sa Season 8. And nakikita nyo, Malik successful sa kanyang debut game sa MPL Philippines. Debut game at maganda ang balita. Bren Esports finally getting game number